Sapagkat nakita niyo naman po, natuwa ang marami noong ang naging puno ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Dante Marcoleta. Sapagkat alam nila, no nonsense si Dante Marcoleta. He has no hidden agenda. At pinakita naman niya in the few hearings that he presided over that he was really after the truth. Anong nangyari? Ay, by the way, let us welcome the presence of Congressman Jing Paras. I'll hand you the microphone after my morning. As soon as fingers were pointed at the Speaker of the House, ano nangyari? Nagkagulo na. Nagkaroon na ng reorganization sa Senado. Tinanggal si Chis Escudero after black propaganda na in-involve siya sa mga projects di umano. Alam nyo that it is propaganda kapag ang nag-publish na ng mga pyesa o ng mga articles ay ang Rappler at ang Vera Files. Sorry kung may Rappler dito. Real talk. Alam nyo na propaganda yan. Okay. Anong nangyayari dito? Ang daming involved na mga members ng House of Representatives, sila rin ang nag-iimbestiga sa sarili nila. Sila rin ang nag-threaten na idemanda ang whistleblower na mag-asawang Diskaya na unang-una nang naging subject ng black propaganda para ma-divert yung attention sa totoong mga salarin who are the leadership of the House and officials of the DPWH. Alam naman po natin yan eh. Huwag na po tayong magbulaan. Ganyan din po ang nangyari noong question yung budget ng speaker ng SMNI. Nagkaroon ng bill na pinas na binabawi yung prangkisa. By the way, with respect to SMNI, wala pong cancellation ng prangkisa ng SMNI. There is only a bill revoking the franchise. Hindi pa po ito batas. However, the NTC indefinitely suspended the power or the privilege of SMNI to broadcast, which is unconstitutional. It makes the NTC more powerful than Congress, but that is another matter. What I'm pointing at is, kapag dumating na sa speaker ang kahit ano, guguluhin ka na. Hindi po yan ang accountability. From the same people who keep on harking about accountability and transparency, this is what we get, a cover-up. And there is no way around it. Hindi po natin pwedeng banggain ang Senado. Ngayong reorganize na sila at iba na po ang magiging takbo ng investigasyon. Hindi natin pwedeng banggain ang House. Hawak po nila yan. Ano lamang po magagawa ng taong bayan. We should take it upon ourselves, the True People's Initiative, and organize groups, not only to discuss this, not only to try to see where the blame lies, but to take action, to express our disgust. Ipakita po natin ang ating galit kasi nagtataka po ako eh. Bilyon-bilyon ito sa Indonesia. 150,000 pesos lang more or less ang pinag-uusapan ng kagulo na. $3,000. Yung mga mababatas, nagbigay ng housing allowance, ganun ang reaksyon. Hindi ko po sinasabing manggulo tayo, manunog tayo, mambato tayo. So, mga kasama, kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kali, huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo tuturaan, huwag nyo hahagisan ng bote ng mineral water, huwag nyo bumurahin, huwag po. Huwag. Hindi po tama yun. Ipakita lang natin ang galit natin sa pamamagitan ng we talk about this, we evaluate the information nang hindi filtered through the eyes of those who are complicit at ipakita natin sa kalye. Hindi po masamang manawagan na tayo ay pumunta sa lansangan sapagkat yan po ay isang karapatan
na ginagarantiya ng ating saligang batas. The right of the people to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. So, yan po. Wala pong mangyayari sa social media. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan. The day of the keyboard warrior is over. Wala po. Ang social media ay hindi magmamarcha. Yung post ninyo ay hindi magdadala ng placard. Yung mga tweet ninyo ay hindi sisigaw para sa hustisya. Wala pong mangyayari sa social media. We have to be out there on the streets to show our anger, to show our disgust within the bounds of the law para makinig po sila. Kasi ang nangyayari po, they are getting away with it. Nakikita nila, yung mga Pilipino naman, parang kalabaw yan eh. Asensyoso yan, maingay lang yan ngayon. Magpo-post lang yan sa social media, sa mga group chat. Pagkatapos, tapos na. Wala namang gagawin yan. Will we prove them right? Or will we show that we are disgusted by this? This is the mother of all scandals. Etong pinakamalaking public fund scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. And what are we doing? Nothing. Nagtatype tayo sa mga smartphones, sa mga laptops natin. Ayaw natin umalis sa mga aircon na mga gusali natin para ipakita ang ating galit. Wala po mangyayari. We might as well forget the future of this country kung hindi tayo kikilos. Never mind. Let's write it off. We will go the way of Bangladesh na isang step na lang Bangladesh na tayo sa mga rankings. So either we act now, the time to act is now, or never act at all and just let our country sink into the quagmire. Yun po ang choice natin. Wala na po tayong ibang choice ngayon. It is now or never. Maraming salamat po. And now, may mga dumating po tayong mga, I will let them introduce themselves. Bobet. Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating lahat. I am Attorney Israelito Bobet Torion. Isa po ako sa Legal Counsel ng PDP Laban. Nandito po ako ngayon para makiisa sa ating mga kasama dito sa PDP Laban at mga iba't ibang mga national government organizations, no, na hindi na po nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasama ko po ang presidente po, yung organizer ng iCare dito, si Engineer Henry Sabate, no? Kasama ko rin, nandito rin para siya makiisa para sa ating bayan. Maraming salamat. Ako po yung nakikisa sa grupo ng PDP. Ako po ang founding chairman ng iCare. Handa po sumuporta sa mga sakuna na nangyayari sa atin. At ako po ay handang tumupad sa tungkulin ng aming organizations para po sa PDP. Maraming salamat. At magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nainyayahan ni aking kaibigan, partner ko doon sa pag-impeach kay Andres Bautista at kapartner ko rin sa pagsampa ng ethics case against sa Hontiveros. Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ay hindi bago itong panawagan na ito. Yung grupo ko po, yung Marcos Alisjan Movement, at saka yung Inday Cares na pinamunahan ni Karen Poblete at yung mga kasama. At mga iba-iba pang grupo. In fact, ito, living witness namin, pinuntahan namin yung KOJC, ito si Bobit, tinamahan kami, nag-rally kami sa Davao. At kami po nag-umpisa ng maisog pero hinijack lamang ng ilang tao. Nawala na tuloy ang liderato ni Presidente Duterte. Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Hindi ko lang sasabihin ngayon at a proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan na.
ay mga personal witness na hindi pwedeng i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. And I will say that with evidence in due time. Mayroon po akong mga nilapit na mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yon later on. So, yun lang po. Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong dalawang Villar, napaka-traidor nito. Alam mo, laking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERAP as contribution. Dapat si Bibit Wabit ang maging chairman ng Committee on Appropriation. Pero hindi, si Bibit